Relax lang, relax. O, kayo po sumagot. Relax daw, dadating tayo dyan. So, ibig sabihin, Yon, relax daw, sabi ni Erwin Tolpo. Relax daw kasi tarating din daw po sa investigation ng flood control. Pero kailan pa? Kailan pa? Kung talagang makakasigurado na sila na kaya na nilang event yung batas at kung makakasigurado sila na mapapakulong na nila yung lahat ng mga senador. Ang ginagawa nila ngayon is political prison. Marcolita, Estrada, at kahit po wala sa gobyerno, at si dating Congressman Mike Defensor ay ginawa nila ng paraan para makulong. Dahil maingay nga mga kababayan natin, talagang patuloy na lumalaban sa bangag na gobyerno ngayon. Ang sabi po ni Erwin Tolpo, mayroon po kaming mga investigation na gagawin sa flood control. Kailan pa? Diba? Ganun yung rason. So, magpapaimbestiga kayo sa flood control kung natakpan nyo na, nagawa nyo na. Kasi sa ngayon, may mga nakikita po tayo ng mga nagpo-post sa social media na sinasabi mukhang hinahabol ng kanilang congressman yung mga flood control na ghost project at substandard. At yung mga accomplished na, nabayaran na, pero hindi patapos. So siguro, inantay nila yung tamang pagkakataon. So, ika mo, relax lang, wag masyadong hata. Talaga naman kung ano lang si Boy Banat. Wow, no? Talagang bumabanat din itong si Erwin Tolpo. Tinawag na Boy Banat yung ating senador, Alan Peter Cayetano. Pero syempre, kung ano yung pambabastos na ginagawa nila, kung ano yung pangbalahura na ginagawa nila at pamimersonal na atake, dapat ganito rin ang gagawin ni Senador Alan Cayetano. So, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi naman ikaw ang kausap ko si Marites. Kaya relax ka lang din dyan, Boy Otog. Oo. Boy Otog, syempre, laging utog kasi may ruwas. Kaya kahit 10 chicks yan, kayang-kaya yan ni Boy Otog. O ito, pakinggan natin mga kababayan, yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Dahil hindi niya lang binanatan si Boy Utog dito. Binanatan niya rin si Boy Bangag at binanatan niya rin itong si Girly Pinky dahil po sa masyado nilang pinipersonal yung atake dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Obvious naman po na sila ay tuta eh. Kahit i-deny po nila eh. Obvious naman na talagang natutuwa po sila na napapakulong yung kapwa nila senador. Pero tandaan natin mga kabayan, bilog ang mundo. Umiikot yan. Yung buhay ay hindi consistent. Mayroong pagbabago at ang dapat nila katakutan ay yung pagbabago na parating. Kasi kung ngayon natutuwa sila dahil kinukulong yung walang kasalanan at absuelto yung mga magnanakaw sa gobyerno, darating ang panahon na magbabayad yan sila. At itong mga nasa Senado na patuloy na naging tuta at pinagtatakpan yung mga korap, yung mga magnanakaw sa gobyerno na kumulimbat, nagnakaw ng mali-malitang pera, yan sila, mananagot din. Tuloy tayo dito mga kababayan. hintayin natin timing nila sa flood control. At marami na naman daw nakakasuhan. Okay. Sabi natin, never again. Sabi natin, hindi na tayo papayag na muli mabawi ang ating kalayaan. And then afterwards, between that, ngayon, 2026, naging issue nung 2022, ibabalik ba natin ang isang Marcos? Pero sabi, Team Unity, Marcos Duterte, galing tayo sa pandemic, nakatikim tayo ng mga 10 taon na economic growth from the time of President Pinoy and President Duterte, who I very much respect both of them. So, nung nag-anniversary nung 2026, 40 years, we have to ask ourselves, do we already have that mentality of conquerors? Or ang mentality pa ba natin ay slaves, di ba? So, saan slave? Siguro sa corruption at poverty, di ba? Kung makikita mo, ano ba sistema ng gobyerno ngayon? Una, kuyog, di ba? So, pagka ikaw ay naging oposisyon, vlogger ka man, mayor, congressman, Nabanggit yung mga vlogger. senador, journalist, kung ano man, basta't mag-ingay ka, kukuyugin ka muna.
whether it's through trolls or whether Yan. Ano muna tayo dito? Dito muna tayo. So, sa trolls, totoo yan. Talagang tinatatad po tayo, inuulan po tayo ng mga trolls, dinudumog po sa comment section at hindi lang po yan. Pati po sa mga private messages, grabe yung pang-aatake. Kaya alam nyo mga kababayan po natin, yung sinasabi ni Redo na siya ay pinagbabantaan, hinahamon siya, ugali daw yan ng mga Duterte, naka-impluensya daw, hindi lang ganon yung natatanggap namin. Sobra-sobra na. Pero never ko na, kumbaga, hindi ko binalag, hindi ko, kumbaga, hindi ako nagsumbong sa aking mga viewers na ako po ay tinatakot na, gusto ng gurgurin, pinagbabantaan. May ilan ako na pinos. Pero pinapakita ko lang para at least may alam po yung ating mga kababayan. Pero hindi ako iyakin kagaya nila. Yan, NBI, ganun din. No? Sabi na yung NBI na mga vloggers ay posibleng kakasuhan. Nagsabi na yung ombudsman, nagsabi yung BSP dahil doon sa pambabatikos sa sinasabi yung photocopy is makukonsider as original copy. Ayan ba? Konting komento lang, talagang makakahanap sila ng butas, babanatan agad. Pwedeng ipatawag sa Congress. So, yun po yung sinasabi nila kapag naglalabas ng komento yung mga vloggers. So, of course, now is mga politician. it's through the NBI, whether it's through the departments Congress. that are relevant, medyo kukuyugin ka muna. Oo. Kung hindi ka makuha sa kuyog, kakasuhan ka na. Di ba? Yun lang. Oo. Pagka nakasuhan ka na at medyo busy ka na, na-realize mo may pamilya ka, may buhay ka, may there are other things in life, di ba, that are important to you. Not only building your nation. If you stop there, panalo na sila. So, ang pangatlo nila ay ikukulong ka. Kukulong ka. Thank God, wala pa naman yung kill. May mga namamatay, pero so far, hindi pa naman natin sinasabing political assassinations yun. Di ba? At least at the leaders level. It's a pity that at the street level may killings talaga. But okay. So, kuyog, kaso, kulong. So, dun na sa nagsasabing hindi sila nag-i-intimidate, if you assume, kung sa isip nyo, you keep getting away with it and you think that the Filipino people are stupid, that's your opinion. But matalino po ang Pilipino kahit saan mo ilagay, kahit saan bansa, tinitingala. That's why nga sabay-sabay tayo nag-object doon sa depiction, 'di ba? Whether it's anime, cartoons, editorial cartoon, whether it's state media o kahit sino. And baliktad din, 'di ba po? One time may ganun sa isang TV series sa London, yung mali ang depiction sa ating mga nanis. Nagalit din tayo. So there's no room for hate, there's no room for yung i-compare tayo whether sa Matching, sa Unggoy, etc. Whether that's China or any other country in the world. And we also shouldn't do that. Thank you, Blast Jimenez, for saying be strong. God willing po. Yes, Bog Isidro, makakalaya ba si Sen Marcoleta? I have faith po. Yeah. I have faith po na yung mga kinukulong nila na political prisoners, no? I consider Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, they are political prisoners. Yes, totoo yun mga kababayan po natin. Biktima po sila ng pamumulitika. And sana po wag na matadagdagan. And of course, Senator Bato de la Rosa. Na-stop ko pa sa nagdidila pa, no? Kulit nito. Kinulong sila dahil hindi sa kaso, kung hindi sa konsensya nila. Wineaponize ang DOJ, Grabe, no? ang Office of the Ombudsman, No. not for justice, pero dun sa political ends. We can talk more about that after the SONA, no? Para mas maganda yung discussion. But ang point ko po, tignan nyo po yung KKK. Di ba? Kuyog, kaso, kulong. Kulong. Ano naman yung KKK natin? So may bagong KKK pala sila na ginagawa ngayon, no? Kuyog, kaso, kulong. Unang-una po, katotohanan. Katotohanan. We have to fight for the truth. Whether it's in the impeachment, whether it's in the flood control, whether yung mga kinakasuhan, whether it's our dealings, no, in the South China Sea or all over overall relationship with China,
Whether it's our relationship with the US, the basis should be truth, katotohanan. Pangalawa po, konstitusyon. Konstitusyon. Wala pong society ang unlad na walang rules. At Correct. dapat po fair at may justice po yung rules na yan. Ang ating pong rules ay yung konstitusyon. Pero ang rule po ngayon ay bend the law. Bend the law. Nako po, mga kababayan, nabanggit na naman yung Bentalo. Eh, alam naman natin, nagaling yan kay Boy Otog. Sigurado, magagalit na naman si Boy Otog. Lalo na, sinagot po siya ni Senator Alan Peter Cayetano. Magwawala na naman yan si Boy Otog. Utusan na naman yan ng kanyang handler. Siyempre, may handler yan. Eh, tuta eh. Pati hindi na po bend the law, bend the constitution. Kung ano na lang ang gusto nilang interpretasyon sa batas. At dahil parang ngayon, frat war sa college, wala nang tama't mali. Ang question na lang, sino magkakampit, hindi. Yan. Nagkakaproblema yung buong bansa. When we bend the law, especially when we bend the constitutions, we weaken our institutions. So ano po yung pangatlong K? Corruption. Corruption. When you bend the law, it promotes corruption. So sabi po, unang sinabi ng new majority, huwag kayong mag-alala, hindi na si Senator Lacson ang magiging blue ribbon. So parang nilang inamin na talagang siya, what do you call this, bias doon at ayaw na. O, di ba, Visto? Eh, talagang parang inamin na nga nila kasi alam nila na ayaw na ng taong bayan, ayaw na tanggapin ng taong bayan yung pag-cover up ni Ping Lacson. So, parang inamin nga nila. So, which is tama naman. Di ba? Ang sinasabi ni Senator Alan. Sa kanya at saka medyo aminin man nila o hindi, kung ano na script ng Malacanang, yun na sinusunod ni Senator Lacson at ni Senator Soto noon. Ang problema, ang nilagay, bata din ni Senator, wag ko daw gamitin yung tuta. So, bata. Bata na lang. Bata din ni Senator Lacson ang nilagay nila doon sa Blue Ribbon Committee. O, nung lumabas na sinabi nung 18 Marines na mukhang may maleta din, mag-i-inhibit naman daw siya at gagawa naman daw siya ng subcommittee. Okay. Nung nag-settle down na, nakuha na nila yung majority, sa kanila na po yung Senate presidency at majority, biglang ang statement po ni Senator Erwin Elegant Tulfo, elegante Dinagdagan pa talaga ng elegant, magsalita, di ba? So, sabi niya, bakit ba paikot-ikot na lang tayo dyan? Dyan na lang ba iikot ang buhay natin? So, makikita nyo po, dina-downplay na. So, suddenly, it's not the biggest scam in terms of both yung pera, magnitude, at kung sino mga kasali dito. Di ba? Suddenly, hindi na. Kasi bakit naman dyan iikot ang mundo natin? Ibig sabihin, alam mo na, naalala ko pa ito mga kababayan po natin, di ba? Yung sinasabi nila na, anong sabi ni Erwin Tulfo nakaraan, bibit-bitin, kikwilyuhin, papalabasin, ipapaaresto. Naalala ko pa yan dati mga kababayan natin. Yan po yung mga pagbabanta na ginawa nila kay Senator Alan. That time na hindi pa sila sigurado kung sila talaga ay mananalo at makukuha nila yung 13. So, yan ang mga pagbabanta. Kaya kung pagbabanta lang ang pag-uusapan, so, parang katubas lang din yun sa pagbabanta na sinasabi nila ni Vice President Sara. Pero again, mga kabayan natin, bilog ang mundo. At yung ginagawa nilang pagko-cover up ngayon, nakikita ng taong bayan yan. Tingnan mo naman sa comment section. Tingnan mo naman sa usapan ng mga marites. Ang hinihiling ng taong bayan na dapat maituloy ang investigation sa flood control scandal. The biggest corruption in the history of the Philippines. And 40 years, di umano yan ang pinakamalaking corruption. At sa sa pinakamahaba na dumaan na kumbaga mahabang panahon na iba't ibang presidente ang dumaan, ito rin ang presidente na pinakamalaki ang inutang sa history ng Pilipinas. Walang project, puro ayuda, pero barya ang binibigay. move on, pabayaan nyo na. Okay. So, nung nag-start na at medyo happy na sila na impeachment mode na tayo,
mukhang hindi natutuwa sa pagtatanong ko, pagtatanong ni Senator Amy, lalo sa pagtatanong ni Senator Pia at saka yung strict adherence namin sa law. Note ha, paulit-ulit. Sabi ni Senator Tito Soto, no, I'll paraphrase, but basically sinasabi niya, anong rules? Ayaw nung Pinoy na technicality. Gustong gawin entertainment yung impeachment. So, gustong gawing itbulaga. Ayaw niya ng rules. Gusto niya is, walang rules. Kumbaga, freestyle lang. Yun ang gusto niya. Gago talaga, no? Itong mga nasa Senado natin ngayon. Tataka tayo, hindi naman binoto ng taong bayan yan is nananalo. Ako ikukumpara natin ha, sa mga artista na nandyan, ang pinaka-the best at lumalabas na matalino, matapang, may paninindigan, ay walang iba, kundi si Idol Senator Robin Padilla. The rest dyan, wala. Walang binatbat yung mga nandyan ngayon. Other than trial. Gulat na gulat ako, pinangalawahan to. Di ba, nung last session namin, last trial date, sabi, parang basically inulit in a lawyerly way ni Senator Pangilinan. Lawyer siya eh. Di ba? Alam naman niya that there is procedural due process. So sabi nga po sa akin ng isang pulis, sir, pinarating sa akin, sir, buhay namin, araw-araw tinataya namin. Nandun sa kalye, huhulihin namin. Ilan beses kami pababalik-balikin sa korte? Ilan buwan yon umaabot ng taon? Tapos biglang makakawala, tatawanan kami on a technicality. Tapos manunod kami ng impeachment, sasabihin, impeachment to, wag tayong technical, Vice President. So ano pa kaya yung ordinary pickpocket? Ano pa kaya yung ordinary na mga salisigang, mga nambubudol? Paano pa yung mga nambabastos sa ating mga kababayan sa kalye? Technicality, hindi importante. Bakit sa korte importante ang technicality? Guys, gusto din namin matapos na yung impeachment. But it is a trial. It is a court. So we have to act that way. Kaya gulat na gulat ako that a lawyer will speak that way. Having said that, balik tayo kay Erwin Tulfo. So sabi niya, ngayon, relax lang, relax. O, kayo po sumagot. Relax daw, dadating tayo dyan. So ibig sabihin, hintayin natin timing nila sa flood control. At marami na naman daw nakakasuhan. Okay. So yun nga po mga kababayan natin. So mag-aantay daw po tayo, relax lang daw po tayo dahil gagawa daw po sila ng panibagong investigation sa flood control. Kung may lalabas daw na bagong ebidensya. So, ibig sabihin, hindi nila ikukonsidera yung mga testimony ng 18 na Marines. Pero, ginamit ng ombudsman para kay Saldico at kay Martin Romualdez. And speaking of Martin Romualdez, medyo matagal-tagal pa pala ito. Dahil sinasabi po nitong si Boying Rimulya ay magpa-file sila ng kaso ha. Magpa-file sila ng kaso dito po kay Martin Romualdez. Malapit na daw. So kasama po ito sa mga magnanakaw sa usapin po ng flood control corruption. At marami po silang mga involved dyan. Pagkakalam ko si Charis daw is kasama rin. At sinasabing tumanggap ng mali-malitang pera. Kaya kung totoo si Erwin Tulfo sa kanyang paninindigan at sinasabing handa silang mag-imbestiga at ipagpapatuloy ang usapin po ng flood control, dapat wag nang patagalin. Pwede nila sabayan yung impeachment. Yung impeachment hapon pa naman. Pwede sila mag-hearing sa umaga before impeachment trial, before 2 p.m. Dapat mag-end na sila at mag-trial sila sa impeachment. Pero mantakin mo hindi nila ginagawa ngayon. Kahit itong si Win Gatchalian, no? Si Win Gatchalian, nakikita natin mga kababayan, napakagaling lang po. Napakagaling lang magsalita. Napakagaling lang umupo. At parang siya na nga po yung magiging tagapukpok na lang ng martilyo dyan sa podium ng Senado. Dahil wala naman siyang kwenta eh. Hindi naman siya nagpipreside. Yung nagpipreside ay itong si Escudero. So ngayon na nakikita natin sa Senado, talagang napakalamya. At ang nagbibigay lang ng lakas, nagbibigay lang talaga ng, kumbaga, init sa mga diskusyon, ay ang mga nasa minority. Yung mga nasa majority ngayon, pinagagatungan lang po nila yung mga sinasabi ng fake witnesses nila laban po sa ating Vice President. So, yun, marami pa tayong pag-uusapan. Palike muna ng video bago natin ipagpapatuloy itong sinabi po ni Boying Rimulya.